Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa manggagamot, mananambal, nga noong pumasok pa ang banal na Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo sa Kanya, marami ang mga tao na nagamot, mga tao na nasa malubhang karamdaman, mga tao na binarang, kinulam, at sinunog niya ang mga rebulto, ang mga imahe, sinunog niya ang mga Biblia. Ang manggagamot na iyan ngayon, wala na sa Kanya ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalan niya ay si Janjan Gerson Madilo. Ano ang mga ginagawa na niya ngayon? Siya ang number 1 na barangan. Siya ang number 1 na mangkukulam. Ang lahat ng mga ginagawa ni Satanas ay nasa kanya na. At siya ngayon, bumalik na sa Pilipinista. Marami sila na mga pari nga nagkulam sa akin kasi ang aking misyon ang paghayag sa katotohanan. Diyan sila galit sa akin. Ang iba, Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga pari na kasama niya, pinagtulong-tulungan nila ako. Para sa akin, ang Amang Diyos ang masusunod. Noong una, sa nandyan pa ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya, kay Janjan Gerson Madilo, siya ang Panginoon ang nagsabi sa akin, gumawa ka ng sambahan at iparehistro mo ang The Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Noong panahon na yan ay pandemic. Bawal kasi ang pagbiyahe kapag wala kang baksin. Ayaw kasi ng Panginoong Jesucristo yung baksin. Sapagkat ang baksin na iyan ay papatay talaga ng tao. Yun ang totoo, mga kapatid, mga kaibigan.
Ang sabi niya ng Panginoong Hesukristo ay, huwag kang mag-alala, gagabayan ko ang uutusan mo sa pagparehistro. Wala kasing dito sa Butuan City, walang ano pa yon? Security of Exchange Commission. Nandoon kasi sa Cagayan. At totoo ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi nakita sa mga konduktor, sa mga inspektor, o sa mga siyempre hindi ka, kapag wala kang ID card sa sa vaccine, hindi ka makabiyahe, di ba? Totoo ang mga sinasabi niya lahat. At iyon, narehistro sa Security of Exchange Commission ang The Holy Quadrilogy. Malapit na kasi yung natin, yung anniversary. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayon, nung umalis na ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo, kang Janjan Gerson Madilo, nagpunta ang ating Panginoong Hesukristo sa iba't ibang dako o iba't ibang nisyon o daigdig. Ang mga kalamidad, nakita na. Kasi nung ako nagbabasa pa ng Biblia, nung ipagamit pa ang Biblia, ang sabi ng ating, tinanong kasi ang Panginoong Hesukristo sa mga apostolis, ano ang sagot sa tanong ng mga apostolis kay Hesukristo? Ang sabi ni Hesukristo, kapag makita ninyo na ang araw ay dugo, ang buwan ay dugo, at ang tubig ay magiging dugo, ang lahat na iyan ay lumilitaw na. Makita natin sa mundo ng social media na ang dagat naging dugo, ang buwan ay naging dugo, ang araw ay naging dugo. Ang ibig sabihin nun ay talagang napakalapit na. Malapit na malapit na. Kung ang mga apostolis nung una sila ay nagsasabi na malapit na talaga ang araw ng paghuhukom, tayo ngayon ay ang pinakamalapit na, kung sa baril pa nakatutok na sa iyo. Kaya huwag natin pabayaan ang ating mga pagsamba, basta wala lang tayong mga karamdaman, sapagkat sa panahon ng mga pagsamba, diyan ang pagtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Ngayon, makikita nyo sa mundo ng social media ay hinahawakan na ng mga pari. May mga pakunwari na nagtreasure sa puno ng kahoy, na pagbukas nila ay andyan na si Maria.
Pag yung iba, makita natin na ang Panginoong Hesukristo, makikita ninyo ito. Totoo itong mga sinasabi ko, makita ninyo sa mundo ng social media. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsasakay ng kabayo na lumilipad. Ang lahat ng iyan ay mga edited. Bakit kailangan pa? Tingnan mo ha, bakit kailangan pa na magsakay ng kabayo ang Panginoong Hesukristo? Pinakita lang noong siya ay nabubuhay pa, lumalakad sa dagat, sa ibabaw ng dagat. Ang lahat ng iyan ang nagbigay sa mga karunungan na iyan ay ang ating Amang Diyos. Hindi mismo ang Hesukristo ang Diyos. Bakit isama pa nila si Maria? Yung mga Catholic pit defender, magtanong ka, ilan ang Diyos? Isa, pero may 3 persona. Ang tanong ko ito, 3 persona, ang ibig sabihin ng persona, person o tao. Ilang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa, pero may 3 persona. 3 katao, 3 tao. Iyon ang mga pag-aaral, mga maling pag-aaral na isip bata. Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan ang lahat ng mga iyan. Tingnan mo ha. Kasi nung una, nung ipabasa pa ang Biblia, ang may balak, nagpalayo na kasi ang Amang Diyos sa tao dahil sa sobrang kasalanan na ginawa ng tao. Pero sa pagmamahal, sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Amang Diyos, nagbalak siya. Ibig sabihin, plano na gumawa siya ng isang tagapamagitan mula sa Amang Diyos at sa tao. Iyon ang tama. Ito ang tama. Sino ang gumawa ng plano o tagapamagitan mula sa Amang Diyos at sa tao? Ay sino ang gumawa? Ang may balak? Ang Amang Diyos. Ngayon, natupad po ba ang hula na matao ang tagapamagitan? Natupad. Sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, ito. May mga tao na nasa maling pag-iisip kasi ang Diyos ay hindi makikita. Siya tulad ng hangin, espiritu ang ating Amang Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay binuntis, lumabas sa pamamagitan ni Maria. Noong nagsasama na, kasi gusto ni Jose na, bakit ako magpatuloy sa pag-aasawa kay Maria, buntis na pala. Pero, nung siya nakatulog si Jose, sinabihan siya, Jose, huwag kang mabahala, huwag kang mag-alala,
Kasi ang dinadalang tao ay lalang sa Espiritu Santo. Ang tanong, natupad po ba ang hula? Natupad. Na matao, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit gusto ng mga tao na ang Panginoong Hesukristo gawin nilang Diyos? Dahil itong si Padre, yung pare na yan, si Constantino na yan, siya ang nag-utos, siya nagsulat na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Sino ang pare na yan? Si Constantino. Grabe ka sinungalingan yung mga pare na yan. Lahat ng mga sinungaling, susunugin sila. Ihahagi sila sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Ito pa, itong Iglesia ni Cristo. Palagi sila nag-post sa social media na mga kapatid, bumalik na kayo. Bakit hanggang ngayon hindi yung tinitiwalag ng mga kapatid niya, yung si Lote, bakit hindi niya yung si Angelo na kapatid niya, bakit hindi niya ibalik? Kasinungalingan din yan. Palagi kang mag-post sa social media, tapos ang mga kasinungalingan ay i-post mo. Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat ng mga taong mga sinungaling ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Ang lahat ng mga magnanakaw ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Kaibigan, kapatid, hindi ko kayo siniraan. Minamahal ko po kayo. Gusto ko lang na kayo ay magbago. At bumalik ka sa tamang landas. Diyan ka dumaan sa tamang daan. Ang Holy Quadro G Religion Incorporated ang tamang daan. Dito ka sumamba. Lagi nating tatandaan na natupad na ang hula ni Daniel. Ang sabi ni Daniel, nakikita ko doon sa malayo na ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Ang 4 na malalakas na hangin ay ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Ang dagat ay nagsisimbolo sa mga tao. Kasi kapag walang dagat, walang buhay. Kapag walang hangin, walang buhay. At darating at matutupad yung sinabi sa akin ng Panginoong Hesukristo na mawawala talaga ang kuryente. At darating din ang digmaan sa buong daigdig. Kung may takot ka sa Amang Diyos, huwag mong tawagin na Diyos ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay tao, pinanganak, gibuntis, gipanganak. Ang palagi natin
itanim sa ating kaisipan, ilagay natin sa ating puso na ang Amang Diyos ay hindi siya tao. Yun ang tama. Espiritu ang kanyang kalagayan, tulad ng hangin. Ito po bang mga karamdaman natin? Bakit po ba ng mga tao may mga karamdaman? Dahil po, gawa ni Satanas iyan. Kung natatandaan ninyo mga kapatid, mga kaibigan, ang kasaysayan ni Job. Dahil si Job ay matapat, sumusunod sa mga salita ng Diyos. Kasi nung una, marinig pa sa tao ang tinig ng ating Amang Diyos. Iniuod ang buong katawan ni Job dahil sa kay Diablo. Ngayon, nandito na. Ang serpente na 7 ang ulo. Ilang bansa ngayon ang nagdidigmaan? 7 na yata. Ang Israel ay hinarian na ni Satanas. Gitunglo na sa ating Amang Diyos ang Israel. Yung Israel na yan, nung maliit lang kasi yun eh. Para matupad ang hula dyan sa Israel, yung bansang Israel dyan ang Panginoong Hesukristo. Mula noon, nung pumanaw na ang ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Kasi sa aking pagtaliwan ay ingatan mo ang sabi ng Panginoong Hesukristo, may isang tao na magsusuot sa damit ng kordero. Iisa lang ang kordero eh. Iisa lang ang Panginoong Hesukristo lang. Sino ang unang pare na nagsuot sa pagkakordero? Si Constantino. Yung pare na yan. Grabe. Kasinungaling ang mga pare. Kaibigan, kapatid, dito ka sa Holy Quadro J, sumunod. Dito ka magbagong buhay. Kasi ang Holy Quadro J, tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, ang Holy Quadro J lang ang relihiyon na hindi tatanggap ng 10%. Walang abuloy dito sa amin. Ang Biblia, bakit sinunog ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat gagamitin nila ang Biblia sa mga pagnanakaw. Kinukwarta nila ang Biblia. Sa Iglesia lang ni Kristo may pinig para sa pasalamat, pinig para handugan, may abuloy pa sila.
Iba yung pag-aabulo, iba yung para sa pasalamat nila. Taon-taon yan ginagawa nila. Ganon din ang born again, ang Pentecostal, lahat ng mga relihiyon ay nagamit sa Biblia para sila ay makapangwarta. Ang Holy Quadrogy lamang ang nag-iisang religion na hindi tumatanggap ng 10%. Ang sabi sa iba, kung hindi daw ako tatanggap ng 10%, paano daw ako mabubuhay? Lagi nating tatandaan, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng ating Amang Diyos sa araw ng mga pagsamba. Kaibigan, kapatid, kung itama mo lang ang iyong pamamaraan, dito ka sumunod sa Holy Quadrogy, wala kang pira na magasto. Okay lang sa pamasahe, magasto ang tao, di ba? Kung wala kang pira, lalo na ngayon, nagmahal na ang gasolina. Marami ng mga tao, mga driver na nagrarally. Mabuti na lang dito sa Davao. Ilang barko na yan na galing, ano pa yung lugar na yan? Brunei. Ilang barko na nasa Davao, ilang barko na yan nagdala ng supply ng langis at gasolina mula sa Brunei. Mayaman kasi yung bansang Brunei dahil sa kanilang krudo, gasolina, ayan sa Davao. Pero may mga tao pa na kahit mura na ang gasolina, ang pagbibinta naman nila, napakamahal din. Ang mga gawa na yan ay tiyak na hindi sila maliligtas pagdating ng araw na sa paghukom. Uhukuman talaga sila. Ihahagis talaga sila sa dagat-dagatang apoy. Matutupad talaga ang sabi sa akin ng Panginoong Jesucristo na mawala ang kuryente, mawala ang internet, at saka ang dagat ay mubas, mawala. Ang mga tubig, ang lahat ng mga tao na gumagamit ng kuryente, sa pamagitan ng kuryente, makakuha sila ng tubig. Pagdating sa araw na yan, mahihirapan sila sa pag-inom ng tubig. Mawala ang tubig. Patuloy ang mga digmaan. Sa lahat ng dako, sa iba't ibang bansa. Kapag targetin na ng Iran, kasi galit sila sa Amerika. Yung kasing si Trump, yung presidente sa Amerika, kasama ni Netanyahu, yung Israel, binumba nila. Sila ang gumawa ng gulo. Ngayon, tatapatan sila.
ng China, North Korea, at Russia. Kapag bumbumbahin na yung Luzon, dapat ang tao ay magsihanda. May basing militar kasi sa Amerika sa Luzon eh. Kaibigan, kapatid, lagi nating tatandaan. Ibalik-balik ko ito sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo ay tao, hindi siya Diyos. Yung mga kapangyarihan na sa Kanya ay binigay ng ating Amang Diyos. Ang lahat binigay. Sino ang nagbigay? Ang Amang Diyos. Sino ang binigyan ng kapangyarihan? Ang Panginoong Hesukristo. Hanggang dito na lamang po. Tayo'y tumayo at manalangin tayo sa ating Amang Diyos.